Ikaw mag-open. Bye, monkey. Share. Then, ikaw mag-share. Ayan. Magandang umaga sa ating lahat, lalo na rin sa buhay. Sa mga kapatiran na nanonood, at umaga nito tayo po yung manalangin bago simulan ating gawain. Yes Lord, maraming salamat Panginoon sa panibagong linggo na pinagkaroon sa aming Panginoon sa araw na to. Pagkakataon Panginoon na makapakinig ng Golden Star. Lord, sa umaga na to, kayo po siyang magbigay ng gabay, Panginoon, knowledge at wisdom. Amen. Gamitin niyo sa taon na to, Panginoon. Pastor Jerry, Panginoon. Sa mga makikinig, Panginoon, parinig ng iyong salita mo sa mga ito. Ito po kami sa madalangin. Amen. Amen. Teka. Mag-add muna tayo. Sige, good morning sa lahat. Bago magkaroon ng paupo na, pwede na makaupo. Tabi yung bata, tanong bulong. Si Karaya, mais ka na kagad. Mag-take note. Tapos tanong bulong yung kapatid. Okay. So, bago tayo magtuloy, gusto kong muli announcement at ito ay inyong i-share. Tuloy-tuloy lang ha. Bernard, Alan, assignment yun to kayo, dalaga, lahat. So, sisingirin ko yan araw-araw. Nalimutan lang natin. Makinig. Ito. Mag-ipon ng giant group. Diba, sabi ko? Giant groups na English at Tagalog. Kasi may pagkagamitan. Kaya dito, Kogyo and Time series, i-share nyo to. Itong English. Ito ay ating broadcast every Sunday. Every Sunday, 6:30 a.m. to 8:30 a.m. Huling mensahe. Sa huling mensahe. So, yan yung ating broadcast every Sunday. Share nyo to. Huwag niyang pabayaan. Kahit pa 5 minutes marathon na tinatawag natin. Number 2, yung Sabado, tanungan. Ito yung mga pwede ito sa giant groups na Tagalog. Every 6 p.m. Sa mga nakikinig, hingin tulong ito sa inyo, mga kapatid. I-share nyo kahit sa mga kaibigan ninyo, kakilala. 6 p.m. to 8 p.m. Sabado tanungan. Pwede rin kayong mag-join, pwede rin kayong ay magtanong. Kahit na anong tanong regarding sa Bible or sa faith, pananampalataya. Okay, so yan yung Sabado tanungan. At tuwing gabi, meron tayong hukom class. Ito ay sa ano din to ha, Telegram. Lahat ito Telegram. Sa Telegram. Ito naman sa series, sa group. Pero pwede kang mag-join sa Telegram ng live. Itong Sabado tanungan, hukom class na every night from Monday to Friday. Yan ay every 5:30 to 8 p.m. 5:30 may reckoning. So dyan, kinukumusta yung bawat nagagawa ng pamilya, ina-upgrade, ina-update, at saka ina-evaluate. So yan yun, ito. Dito sa hukom class, yung oras ng 5:30 to 6:30. So nagkakaroon naman ng reckoning yung 6:30 to 7 bago may pamilya na actual na yung kanyang family counseling, training, workshop ay ina-update. Okay. Pangapat, at tatlo na yan, yung booklet. Okay, Berna mag-print na nito, bumili na mamaya ng papel. Yung booklets natin ay meron tayong mga booklets na ating ibinebenta sa halagang 30 pesos. Mayroong discount kung ito ay isa bulk or isang set. So, tulong ito at para may tuloy-tuloy ang paglimbag at the same time ay mayroong mag-chat lang kayo kung sinong o-order
maraming tawag dito. Maraming title or kopya kung anong mga message. Yan. So, yung mga booklets, pwede nyong i-alok din sa mga kaibigan, ipunin. At ito ay para magamit natin sa continuity ng ating pagpiprint. At the same time, ay para magamit natin sa ministry. Dahil ang ating namang ministry, mahirap lang tayo. Wala namang supporter, walang ano. So, yan yung ating gamitin na maging daan upang magkaroon tayo ng financial na katugunan. So, yan lang muna sa bagong taon ngayon mayroon. Berna, ikaw ang frontline. I-share mo yung kagabi. Next. Pwede yung kagabi sa question and answer. Okay? O, sige, go. At nang hindi pa bakante. Ako yung gandang umaga po sa lahat sa Diyos na po. Share ko yung regarding dun sa triples na lang. Yung triple, di ba, meron, yun yung ginamit ni Jesus Christ na 3 hatak. Parang nung dumating siya dito sa earth, or nung nagmensahe na siya. Yung una nga, yung healing, or yung miracles, nag-miracle yung si Jesus Christ, di ba? Titignan natin, nung nag-miracle siya, sobrang dami ng taong lumalapit sa kanya. Healing and miracles kasi yung first huli. So, di ba na nagpakain siya sa Jesus Christ, parang, madaming naging tagasunod si Jesus Christ that time dahil nga dun sa healing and miracles na ginagawa niya. Kasi yung tao, pagdating naman ng discerning spirit, yung number 2 na ginamit ni Jesus Christ, yung woman at the well, yung kay sakit, wala kang asawa, pero yung kinakasama mo ngayon, yun nga, di ba yung pang-5 niya. Gusto niya, ay, totoo nga, ikaw ang Messiah. Yun yung second na hatak na ginamit nga ni Jesus Christ. So, madami pa rin sumusunod sa kanya, pero paunti-unti na. Pero nung nag-revealing the word na siya, or nag-share na siya ng message, or nag-mensahe na siya na, pangalan nito, yung sa anak ng Diyos, diba, mga binanggit na si Jesus Christ, na gano'n. Umunti yung mga tao, hanggang nagkaroon na ng question, diba, si Jesus Christ, sa mga kasama niya, at sa mga apostol, iiwan niyo din ba ako, gano'n. Kasi diba, from feeding the 5,000, 12 na lang yung natira, tapos Judas pa yung isa, kung titingnan natin, diba, yun yung sa kwento. Kaya pagdating, diba, dun sa sa last, sa revealing the word, yun na kasing manifestation yun na yung pagganap, yun na ba yung pag-share ng mensahe ng Diyos, pagpapakita ng katotohanan tungkol nga sa salita ng Diyos, diba? Yun na yung pinaka-nahirapan yung mga taong tanggapin. Kahit nga, diba, yung mga 12 na apostles, nahirapan din sila, no, sinabi ni Jesus Christ na, kainin yung tinapay na ito, tanda ng aking laman, gano'n. Tapos, inumin niyo ito as tanda ng aking dugo. Nung binanggit niya yung sa Lord's Supper, diba? Kahit yung mga apostol, ay kahit yung ibang makakapakinig, iisipin nila, ano yung sinasabi nito, parang hindi ito naaayon sa salita ng Diyos nung binanggit niya yung bagay na yun. Kasi magiging laman yung tinapay, di ba? Tapos magiging dugo yung wine. Pero di ba, pagdating sa mensahe natin ngayon, or sa panahon natin ngayon, ipaniliwanag kung ano yung meaning or yung yung revelation na naman nung sinabi na yun ni Jesus Christ. Tapos nung binanggit din niya na I and my Father are one, ganon. Diba, may binanggit siya na ganon. Sinabi ng mga Sadducees sa kanya, ay ng mga Pharisees sa kanya na namumusong nga siya kasi binabanggit niya yung mga bagay na yun. Pero di nila alam na totoong siya naman talaga yung pangalan nito, yung Diyos, pinadala talaga siya dito sa kanila para nga ipakita yung mensahe. Tapos kahit di ba may binanggit kasi doon, parang naging question na kagabi regarding dun sa pangalan nito, dun sa yung lalaking magnanakaw na kasama ni Jesus Christ sa cross. Paano yung salvation niya? Kasi di ba anong hatak yung ginamit lang dun sa lalaki, di ba? Kasi biglang wala naman siyang alam hindi siya na at that moment na sinabi niya na binanggit lang ng
na isama mo ako sa paraiso. Sinabi ni Jesus Christ, sasama niya 'di ba sa paraiso yung yung magnanakaw, 'di ba? Eh hindi naman niya nakatanggap sa pero that moment na nakatanggap siya na nakinig ba siya doon sa sinabi ni Jesus Christ at naniwala siya, nagkaroon siya ng faith. Kasi ang sabing ganun doon, yung faith, yun yung foundation ng lahat. Yung faith ba? Once na nagka-faith ka, to follow yung lahat ng mga bagay. So, dun sa revealing the word. Kasi kunyari, sa healing, yung mga tao, di ba, parang ang gusto lang nila, puro gift of miracles, gift of healing, parang yun lang yung nasa isip nila parang encouragement, or tawag nito, yung sa miracles, yung pagyaman, yung ganon, yun yung gusto nila ng mga tao, yun yung gusto nila laging naririnig lang. So, madami talaga makikinig pag ganon. Pero pagdating, di ba, sa second rule, yung discerning spirit, or yun na nga yung revealing the hearts of, the person, yung ganon, kasi nalalaman mo kung ano yung kwento ng tao na to, nalalaman mo kung ano yung pangangailangan ng tao na to. Madami din nakakapakinig. Pero pagdating dun sa revealing the word na, yung pinapakita na kung ano yung laman ng mensahe ng salita ng Diyos, yung mga tao, nawawalan na sila ng ng pake, or nawawalan na sila ng eagerness para malaman pa yung mensahe ng salita ng Diyos. Kunyari, di ba yung mga tao sa panahon natin ngayon, kahit sa iglesia naman, mas gugustuhin nila yung encouragement, mas gugustuhin nila yung miracles, yung yung healing, ganon. Yun yung habol na lang nila sa loob ng iglesia. Pero pagdating sa salita ng Diyos, hindi na nila gustong pag-usapan. Kasi nga parang, pangalan niyan, sinasantabi na nila kung ano nga yung talagang mas importante para sa sa gawain ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Walang pumalakpak. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. So, sige tayo idadako sa ating kuwan. Basahin muna natin itong, unahin natin ito. Pangalawa, medyo nabanggit niya. So, marami akong pwedeng sabihin. Paliwanag. And I hope ito ay maging daan sa isang mataas na pagsamba natin sa Panginoon. Na habang ang mundo ngayon, katulad sa nakasulat, ang iglesia ay lukewarm. Walang gana, malahininga. So, paano ka magkahanap nito? So, paano na rin nagagamit ito ng tama at mali? Pag hindi ka nag-progress at naging traditional ka, dito papasok yung kaaway. Okay, buksan natin yung Bible. Buksan natin muna. Ito basahin natin. Matthew 4:16-21. The people. Okay, teka. English para magandang basahin. Matthew 4:16-21. Basahin natin. The people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow of that light is sprung up. For that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Teka. Sige. And Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he said unto them, follow me, and I will make you Fishers. And he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Teka, hindi ito. Anong context? Yung tungkol sa ano pala? Yung tungkol sa pinarami niya yung isda. Ba't ito ang nailagay ko? Yung bread. Pinarami niya yung Yung tinapay. Not isda. yung may 10 Nalimutan ko na tuloy. Okay, sige. Check nyo nga. Tama. Pangalan niya? John 6:1-14. John 6:1-14. Sige, buksan. Jan 6. Jan Ayun na 6. taas mo. 54 na lang nakalagay. Oo. John 6:1-14. Jan 6. 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, Teka, sabay. Ito, Jan 6, medyo na pala. 6:1-14.
Sige, pagpaumanhin, pero ito, sige, basahin nyo sa John 6, 1-14. And after these things, Jesus went over to the Sea of Galilee, with the Sea of Tiberias. And a great multitude followed him, because they saw his miracles, he did it on this, and that we were diseased. And Jesus went up into the mountain, and there he sat with his disciples. And the Passover, a feast of the Jews, was nigh. When Jesus then lifted up his eyes, and saw a great company come unto him, he said unto Philip, Whence shall we buy bread that we may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon, and Peter's brother, said unto him, There is a lad here which hath 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are them among so many? And Jesus said, Make them sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. When they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remained, and I will be lost. So makikita natin, therefore they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of 5 barley loaves which remained over and above unto them that had eaten. Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, This is it, the truth, that prophet should come into the world. Sige, dito sa, ito ang pinakang John, sulat natin. John 6, 1-14. Sa John 5, di pa tayo sa John 5. Ito ang binasa natin ay yung first pool. Mamaya natin ipapaliwanag sa mga nakikinig, sa mga hindi pa masyado nakakadinig nito, mayroon tayong i-share na anong kategorya tayo. So, John 4, John 5, sabi mo. John 4:15-18. John 4:15-18. Basahin natin. Jesus answered and said unto her, John 4:13. Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. Ito yung babae na kausap niya sa balon. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that shall give him a well of water springing up into everlasting life. The woman said unto him, Sir, give me that water, that I thirst not, neither come hither to draw. Jesus said unto her, Go, call thy husband, and come hither. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband. For thou hast had 5 husbands, and he whom thou now hast is not thy husband. And thou sayest thou truly. The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. So, nakita nyo ha? Yan yung second pool. Babasahin na rin natin ang 6:54 ng John. 6:54 ng John, ito yung third pool. 6:54. 53 muna. Sige, 53. Then Jesus said unto them, Verily I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man, and drink his blood, ye have no life in you. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. Okay, sige Lord, kami po ay dumadalangin sa iyo, kasama ang aking sambahayan, ang mga kapatiran, at maging, O Lord, ang mga nakasubaybay na sa kasalukuyan ay nanonood at manonood pa nito, O Lord, nawa
Ito po ay maging tanda ng paglago ng kanilang, at maging daan ng paglago ng kanilang pananampalataya at bawat isa sa amin. Na mayroong ka, O Lord, pinapakita na siyang dapat namin sundan ngayong huling panahon ayon sa ipinagkakaloob mo na pahayag ngayong huling araw. Ingatan mo ang lahat at ikaw ang Diyos na sa kanya. Bawat isa ay magpala, lalo tigit sa spiritual na pangangailangan ng sino man sa amin, O Lord. Nawa, huwag maging daan upang kami ay manghina, magpabaya sa mga bagay na aming nakakamtan na espiritual, maging ang mga bagay sa mundong ito ay hindi makapigil upang lalo kaming lumapit sa iyo, bagkus magamit namin ang lahat ng ito, O Lord, para paglingkuran ka. Salamat sa umagang ito. We praise you, O Lord, in the name of your Son, Jesus Christ. Everybody say Amen. Okay. Maaring kayo ay naninibago sa mga bagong makikinig dito. Ano ang tinatawag na pool o hatak? Yan ay simpleng bagay to draw. Parang ganon. Third draw, parang pangatlong hatak. Panghila. Kung makikita natin dito sa first, ang tao sa panahon ni Kristo, nangangaral siya sa unang salvo ng kanyang ministry. Ang ginawa niya, number 1, nagpakain. Sino ang taong hindi maniniwala o lalapit? Kung dito nga sa ating gobyerno, pag halimbawa kagaya bumagyo or may mga pag may sinabing may ayuda, madaling araw pa lang naka-ready na. Ha? Lagay na natin muna sa perspektibo ng lupa natin ngayon. Pag sinabing may ayuda o nawalan halimbawa ng kuryente gaya nitong nagdaan, sinabi mayroon doon mayroong pinag-chargingan ng cellphone. Apurado lahat na pumunta. Whether may bayad o wala, lalo na doon sa walang bayad. Nakikita nyo? Kung paano sa panahon ng Panginoong Hesukristo, meron siyang ginamit para lumapit ang mga tao. Yan yung first pool, unang hatak. At ang paghatak na ito ay makikita nyo, nagpakain siya ng pinarami. Sino ang hindi mag-ano dyan, nuhahanga? Ito ay totoo. Sabi niya, nasa Diyos. Anak nga ito ng Diyos. Galing sa Diyos ito. Dumami ang tinapay. Ako may napapanood nga na yung mga nagpapalayas ng yung mga nag-aano naman kukulam. Nagtatanggal ng kulam at barang. Di ba? May special gift yan. Pero unless and until madala mo yan sa third pool, magiging hindi na sa Diyos yan. Magiging sa kaaway na. Parang ginamit mo lang ang Diyos. So mayroong pagkakataon, makikita nyo sa mga event sa Bible, sino yung babaeng inaagasan ng 12 taon? Yung humawak. Yung babaeng humawak lang, may lumabas na power sa kanya, naramdaman niya. Nanampalataya yon. At dito, sa panahon din niya ng Panginoon Hesukristo, dito sa second pool, yung siya, actually yung babae, nag-aabang yun sila, nababalitaan nila, bagamat siya'y makasalanan, nababalitaan nila mayroong isusugong propeta sa kanilang bayan para sila ay pagpahayagan. At may naniniwala rin na may darating na anak ng Diyos na siyang magliligtas, hari ng mga Hudyo, na ililigtas sila doon sa bondage of slavery. So sino ang hindi dyan makakakana? Uy, di yata alam niya kung ano ang aking kalalagayan, na ako pala ay may 5 ng kinasama, at ang kinasasama ko ngayon ay hindi ko pa asawa. Sino ang hindi maniniwala? Naalala nyo nung panahon yung si Sadharo ba yun? Yung Sudhar. Sudhar yung nagsabi, nag-prophesy na yung malakas na bagyo sa ng Yolanda. Sumikat yan sa buong mundo. Kinukwento niya yan. Maraming mga tao na nagpo-prophesy at nagagamit ang first pool at second pool. Ito, kung marinig ito, sa mga end time, si Brother Branham ay isa sa God's General, mababasa nyo, na siya
ay isa sa Father of Divine Healing. Sa God's General, 10 yan. Yung mga kilala, sikat na mga evangelist, mga lingkod ng Diyos, ministro, mga totoo yan. At alam nyo ba, na naganap sa kanya sa Africa, nang siya ay nagkaroon ng isang revival ministry, nakaipon sila ng 10 container van, trailers, na punong-puno ng crutches, ng saklay, ng wheelchair, ng stretcher, sapagkat nagsigaling ang mga tao. Punong-puno ang bawat gawain, kahit ang mga mga denomination, kahit ibang aral nila, kahit nagpipreach ng masakit sa tainga nila, sa damdamin nila, si Brother Branham, let's say halimbawa yung Baptist, na OSAS, once saved, always saved, napipilitan siyang pakinggan na mayroong works ang faith. Hindi siya once saved, always saved. Napipilitan silang makinig sapagkat kailangan nila itong first pull at second pull. Isang patuturo ito si Brother Frank. Pagdating ni Brother Branham sa Germany, pag punta niya roon, nakita lang niya sa malayo pa si Brother Frank, sinabi niya, ito gagamitin ka, ito ay ganyan-ganyan mangyayari sa iyo. Nangyari. At marami rin sila sabi si Brother Branham, yung gagaling na tao, basta may pinakita sa kanya na gagaling, mabubuhay. Yung patay, mabubuhay. Pag nangusap sa kanya, yung angel. Tulad nga ngayon, halimbawa, sabi ko, may mga tao na kahit espiritista, kahit yung mga nagpapagaling ng kulam, wala silang hindi pupuntahan kahit na anong layo. Kahit mga albularyo, espiritista, pupuntahan nila basta't gumaling lang ang sakit. Pero ito, talagang ito sa panahon ni Brother Branham at panahon ni Jesus Christ ay totoo. Meron talagang hindi gumaling. Hindi lahat natin sasabihin 100% gumaling. Pero maraming testimony talagang almost 80%, 90% bawat kasi hindi pupunta ang tao kung hindi totoo. Yun ang nangyayari. Kaya kahit si Kristo, mas alam mo hindi siya nakakababa ng halos ng bangka. Dudumugin siya, kaya doon siya nangangaral sa tabing dagat at nakasakay siya sa bangka, hindi na siya bababa. Kasi pagkakaguluhan siya. Bawat mayroong instansya na talagang hindi na siya makapasok. Ganon din si Brother Branham. Mayroon diyang halos 10 araw wala siyang panghinga hanggang sa nagkasakit na siya dahil walang tigil ang kanyang ginagawang pangangaral at paghiling at mga milagro. Gusto ko rin itong ipakita, itong bagay na ito sila, ng first pull at second pull, sino sa pagkakaalam nyo ang mga mahilig dyan na denominasyon? Pentecost. Hindi. Sino ang pinaka? Yes, sabihin natin, Jesus Miracle Crusade. The word itself. Ito, nakikita nyo sila hindi iinom ng gamot by faith. Prayer lang. Hindi na sila aasa sa gamot. Bakit? At dito, nababasa ang isip. Marami nitong magagaling. Maraming, may totoo at may hindi totoo ha. Kahit sa panahon pa ni Brother Branham, yung tao, hindi pa niya nakita kailanman. Alam ko, ikaw ay ganito, itong buhay mo, ito, ganyan-ganyan ka. Nakatira ka sa ganitong kalye. Ganito ang number ng bahay mo. Ang asawa mo ay ganito, may sakit. Ganito, ganyan. So maraming dumarating na kay Brother Branham na gano'n. At ito ay atin ding inaamin kahit dito kila Carillo, kila Ferriol, kila Almeida, at yung mga maliliit. O, ito'y bilang patotoo. Naranasan ko talagang nagpalayas ng demonyo sa isang babaeng naposes. Hawak siya ng medyo dagdagan ko ang kwento. Natutulog ako sa bahay, tanghaling umaga yan, mga 10 o'clock. Bilang patotoo. Tinatawag ako.
Sabi sa akin, Pastor, meron dong napoposes, hindi nila makontrol. Baka pwede raw ipag-pray mo, baka sakali. Puno na ng asin ng buong katawan. So, ang nangyari, pumunta ako ngayon doon. Parang ayaw ko pa. Wala ako sa mood, sabi kong gano'n. O sige, sige. Ngayon, ang ginawa, hindi ako pumunta, maya bumalik ulit. Pastor, walang ano. Kasi may mga pastor nang pumunta roon, hindi raw nagwawala yung babae. Maliit lang yung babae. Siguro mga height niya, mga 5'1", palang kinita. Eh di sige, sabi ko, nag-pray muna ako bago ako umalis sa bahay. Kung kalooban mo, Panginoon, ikaw ang gagawa. So, ito, pumunta na. Doon ako'y dumating doon sa bahay, siguro mga 500 meters lang ang layo sa bahay, doon sa Manghero. Puno-puno ng tao doon sa kalsada. Ganon. Di ako naman, wala lang. Parang ano lang, pumunta lang ako. Nakaupo lang ako doon sa tricycle. Pero habang nandun ako sa tricycle, ako'y nanalangin. Sabi ko doon, kila Sister Alice, Sister, yan namatay? Sister Gina, mauna na kayo. Pero bago kayo pumasok, mag-pray din kayo ha. Nag-pray muna kami, bago kayo pumasok, nag-pray sila. Nag-pray, ipasok sila ron. Sarado yung pintuan, sarado yung bintana, pero mga tao nandun sa paligid, may mga nakasilip. So, sila ay hindi maintindihan, urong sulong. So sa akin naman, parang kampante lang ako, parang wala lang sa isip ko na masyadong dinidibdib. Pumasok ako, pero bago ako pumasok, ako ay nanalangin. At humingi ako ng sign kung karapat dapat akong pumasok. So magaan yung damdamin ko, pumasok ako ngayon. Pagdating doon, at itong kinukwento ko sa inyo ay hindi isang instansya. Maraming beses na nangyari din sa akin. Naranasan ko yan. At maraming patutuo ito. Ngayon, nung pumasok ako doon sa bahay, maliit lang naman, kwarto, nakita ko yung babae, nanlilisik ang mata, nakaganyan, hawak-hawak ng isang lalaki sa isang kamay, sa isang lalaki rito, sa ulo, nakadiin na ganon, sa paa, dalawa din. So, ang mahawak, 1, 2, 3, 4, 5. Pagdating ko ng ganon, nakita ko yung buong paligid, punong-puno ng asin. O bakit ka ako maraming sin? Bibiro pa ako. Para po lumayas, hindi ka ako nakakapagpalayas ng demonyo ang asin. Yan ay pangluto. Ginanong ko pa sila. So, napapatingin sila sa akin. Tapos yung bintana nakasara, sabi ko, buksan nyo ang bintana at buksan nyo lang yung pintuan kasi mainit. Pawis na pawis lahat eh. Ay, hindi ho pwede kasi tumatakas, balakas. Kahit kami kanya, talsikan kami. So, madaling salita, sige, sabi kong gano'n. Luwagan nyo lang, wag lang kayo ano. So, ako ay nanalangin sa Panginoon. Ito ay isang patutuo ko na naranasan ko sa buhay ko. Sige, sabi ko, pumikit lang kayo at ako ay mananalangin. So, pinanalangin ko, isang mahaba-habang panalangin, then kinas out ko. So, anong nangyari, yung babae na nanlilisik, biglang pumikit ang mata, at anong nangyari, siya ay naging tahimik. So, unti-unti nila binitawan. Bitawan nyo na, sabi mo gano'n. Baka po makatakas, hindi. Buksan yung bintana. Sige. At sabi ko, maya-maya yung babae, nung tumingin na gano'n, tapos pumikit, natulog. Hayaan nyo na kako. Wala na yan. At sa madaling salita, sabi ko, pag yan ay nagising, pakainin nyo na lang. Umalis na ako. At nabalitaan ko, pagdating ng alas 2 ng hapon, yan ay mga 11 o'clock ng umaga, nagising, 1 o'clock to 2 o'clock, nagising yung babae, nanghingi ng pagkain, then after that, nung umalis ng, umalis na, at umuwi na doon sa kanilang bayan, iniuwi na. Naramdaman ko yung kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa akin sa oras na yun. Ang tanong tulad sa panahon to, ito sa panahon ni Jesus Christ at ni Brother Branham, mapapansin niyo sa kanyang ministry, dumami ng dumami. Nag-start lang siya kay Pedro na 12, dumami ng 70, dumami ng libo-libo, pero unti-unti, nung nag-share na siya, nitong third pool, dito tayo mamaya ha, ng third pool, unti-unting nawala, at sabi nga ni Kristo, kayo ba'y aalis din? Ano ang sagot? Sino nakakaalam? Kayo ba'y aalis din? Anong sagot ni Pedro? Panginoon, sa kami pupunta, nasa iyo ang buhay. Salita ng buhay. So, ibig sabihin,
naintindihan at alam mo, bumalik ulit sa 12. Udas pa yung isa. Bumalik ulit sa 12, pero dumaan sa marami. Kay Brother Branham, alam mo bang bawat puntahan niya, kaya makikita mo sa message niya, bakit iniimbitahan? At ito yung naging daan. Siguro sino nakapanood ng post ko ng kay A.A. Allen. Tingnan nyo mabuti at pag-aralan nyo yan. Binabanggit ni Brother Branham yan. Tingnan nyo sa comment, di ko pa kinukumpleto yung comment. Hello, makinig kayo. Kasi ito ay mayroong kaugnayan sa buhay natin at sa ministry natin. Sa ministry ng ibang tao. Whether kasamahan natin, dati nating kasamahan na umalis na, at maging doon sa mga naninira o tumutulong pa sa ministry. Hello, naintindihan nyo? Pwede kasing makuha mo yung pakinabang nito, pero pag nagse-share na ng third pool, ay pwedeng yan ang maging daan para umalis ang tao. At hindi lang umalis, magiging kaaway mo pa. Magiging kalaban mo pa. So, dito, kay Brother Branham, lumawak na lumawak, makikita nyo, na bawat puntahan niya, mayroon siyang supernatural na pag yung kanyang kamay ay pumula, ibig sabihin, pinapayagan siya ng Diyos through the angel, na pag hinawakan niya gagaling, supernatural. Sinong hindi maniniwala riyan? Sinong hindi maniniwala? Pag sinabi nakita niya nandyan na, siya lang ang nakakakita, pero nararamdaman ng iba, sabi nga na nagpatotoo, na yung lugar, pag nagtuturo na siya, nagsasalita, at sinabi nang nandyan na yung angel, I believe that is the 7th angel, ang nangyayari niyan, umiinit yung lugar na hindi nila maipaliwanag. Yung lugar, mainit. So pag sinabi na nandyan yung angel, nag-i-start na siya. Kaya minsan, kwento siya ng kwento, siya ay umaawit-awit, iniintay niya na bumaba yung 7th angel. Yung angel. Iniintay niyang bumaba. O magpakita, magparamdam sa kanya, bago siya mag-start. Unless and until wala. So ganun din dito. Anong ginagawa halimbawa ng mga Jesus Miracle Crusade? Ang sign nila riyan, yung haba ng kanilang fasting. Magpa-fasting sila. Pag naramdaman na nila yung anointing, saka lamang sila gagamitin yung kanila. At yan, nakakaramdam sila ng sensation. Pero, gusto kong sabihin, na kapag nagturo ka na ng, ano yung first pool? Number 1, ang first pool is divine Healing and miracles. Healing and miracles. Sa mga, take note nyo to, mga kapatid ha. Number 2, discerning the heart and thought of men. Yan ang number 2. Number 3 na pool, dahata. Ulitin ko ha, ginagamit ito. Kahit sa Katoliko, meron nga nagpapagaling, mga pari, yung kay Judiel. Hindi masama yan sila as a stepping stone. Pero pagdating dito, ito, mayroon ding may mga gift nito. Nababasa. At gusto ko mamaya ipakita sa inyo to. Itong revealing the word, ito yung power, revealing the word, ito yung third pool na nag-share ka na ng malalalim na bagay. Halimbawa, paano nagiging hindi sa Diyos na ito? Pinakinabangan mo naman, naging pala-fasting ka, pala-prayer ka. Kasi pag ikaw ay mayroong anointing, kaya mong patalsikin yung sakit, kaya mong patalsakin yung demonyo, kaya mong pabagsakin anuman na bagay. Yung imposible, nagiging posible. Dito sa dalawang ito. Pero, kahit punong-puno ka nito, because sa Bible, sa John 1 Corinthians 14, this is for, ano raw? This is for the unbelievers, to make them believe. Ibig sabihin, dapat maging tungtungan lang pala yan, mga bagay na yan. Kung puro yan lang, unbeliever ka lang. Para kang kategorya ka lang ng unbeliever kung hanggang dito ka lang. At maski sa end time, mayroong ganyan ngayon.
Pag hindi ka nag-speak in tongues, alam mo, mayroon silang nag-speak in tongues. Dinaanan ko yung narinig ko sa end time na mag-speak in tongues. Mayroon ngayon na grupo sa end time na puro mayroon pa rin silang speak in tongues para mga Pentecostal na sila. Bumalik sa pagiging Pentecostal. So, in revealing the word, ito yung ultimate goal na kailangang madala ka. Anong sabi ni Kristo? Malibang kainin nyo ang dugo, ang aking laman at inumin nyo aking dugo, kayo ay walang bahagi sa akin. Sabi nga, aba, ayun doon sa kwento ni Brother Bram, mukhang ginagawa yata kaming kanibal nitong mangangaral na ito. Ginagawa kami ni Kristo na kami ay maging kanibal. Isipin mo ka, hindi nila naintindihan na malibang kainin yung kanyang salita, yung kanyang sinisimbolo ng kanyang laman, at dugo yung kanyang sufferings, death, burial, and resurrection, wala kang bahagi sa kanya. Hello? So, nasusundan nyo ako? Ano yung kagandahan, kaibahan nito? Kahapon, ito ay bago. Na habang nakikinig tayo nung tanungan, ano yung first pool na abot ng lahat ng denomination? Halimbawa, ito ay rebuke. May isa pang kategorya rito, rebuke. Nerebuke ka. Natisod ka. Pag wala ka pa sa revealing the word, sa third pool, pwedeng matisod ka, hindi ka na umattend. Hindi ka na magpakita sa church. Mabuhay ka na sa tao. Ano mangyayari sa'yo ngayon? Nasinsay ka dahil dun sa rebuke, whether totoo ang rebuke sa'yo o mali. Pag ikaw ay nasa third pool na isa, ibig sabihin, baby ka pa pag nandito ka pa. Meron ka nito ha, meron ka nito. May first pool ka, may second pool ka. Pero nung katulad sa panahon ni Kristo, may sinasabi siyang hindi na naiintindihan, nag-alisan na sila. Ganon din naman, sa panahon natin, ngayon, sa iglesia, mayroong sinasabi sa'yo na hindi mo na naiintindihan, either umalis ka na o ikaw ay magkaroon na ng galit. Ang kasamaan nga niyan, maghahanap pa lang, binanggit ko kanina, maghahanap ng kakampi o damay para sirain. Ang tunay na nasa third pool ka, ito ha, ang abot ng end time dito sa revealing the word, alam nila yung revelation. Ano ang abot nilang revelation? Na may memorya nila o naiisisipi-sipi nila yung mga quotation ni Brother Branham na pagdudugtong-dugtong nila. Nakuha nila from 1947 until 1965 nang synchronize yung quote ng prophet sa isang subject matter. Yan ang abot nila sa revealing the word. Nasusundan niyo ako? Kaya ang tingin nila, pag mas maraming quote, kasi inaalala ko nung araw, nang wala pang cellphone na Android, wala pang laptop, Printed copies. puro printed copy, pag pumunta sa ministers meeting year 2000, dalawang malaking bag ang daladala nila, puro naka-mimeograph yan, mga nakatype. So metras mas maraming bag, kasama yung mga young people at saka mga elders nila, pag lumakad, akala mo full battle gear, ang daladala nila ay puro quotations. Tapos may Halimbawa, ano yan, may paksa. topics na cuts. May topic yan. Kung paano sa denomination, makikita niyo yung Iglesia ni Cristo, ang daladala nila at iba't ibang uri ng version ng Bible at mga books ng tungkol sa theology at mga Baptist. So ang kanilang labanan ng revealing the word nila is actually nandun pa sa rema, sa sulat, sa literal. So kahapon binanggit ito, gusto ko munang i-ano to. Yun palang bagay na mali, masama, na ginawa sa'yo. Pwede palang yun ang first pull mo. Yung halos natisod ka na. Hindi mo naranasan na ikaw ay gumaling sa sakit. Hindi mo naranasan na nahulaan ang iyong buhay kung sino ka. Nasusundan niyo ako? Hindi mo naranasan. Pero ikaw,
inalaw ng Diyos na masaktan ka sa sitwasyon na pansarili, pang mag-asawa, pang pamilya. Nasaktan ka. Naging daan siya, stepping board siya, yun pala ang pinanghatak sa'yo ng Diyos. Nasusundan niyo ako? Ang abot, ulitin ko, ang abot nila ng end time, ito lang. Ang abot ng denomination, ito lang. Pero sa mas malalim pa lang, revealing the word, bago ka kung may revealing the word ka, parang umikot siya, kahit pala masamang bagay, sa tingin mo, ay inaalaw ng Diyos para yun ang ipanghatak niya sa'yo. Halimbawa, ganito. Sa abot natin, halimbawa, lalong uminit ang paglilingkod nung mayroong isa kayong kapatid na si Yeye ay 7 taon na mayroong congenital heart disease. Mas naging prayerful, mas lalong maaga sa church, mas lalong nagpapabasa report. Makinig kayo ha. Pansinin nyo to, gusto ko itong magpahayag sa inyong lahat, lalo na sa ating pamilya, para balikan natin kung saan tayo nagkukulang. Alam nyo kung bakit? Pwede kasing dumating na ito naman ang gamitin sa atin ng Diyos. Pwedeng gamitin ng Diyos na magkaroon ka ng sakit ng iyong anak, ang iyong asawa, ang iyong pamilya. Huwag naman, Panginoon. Eh sabi nga sa 1 Corinthians 5:5, ibigay yung katawan kay Satanas upang ang kaluluwa ay maligtas sa araw ng hatol. Naintindihan nyo? So dito, halimbawa, hindi mo pinapansin yung panawagan sa'yo. Oy, magpabasa kayo. O gumawa ka ng EA. Magtanong bulong ka. Mag-ubabad opposition ka. Pero pinagpapala ka, naranasan mo ang pagpapala dito sa 2 pool na to. Mayroon ka ring revelation na intindihan mo ang Bible. Yung unwritten spoken word. Naintindihan mo. Pero sa side pa lang ito, makikita mo, mayroon palang mas malalim na pagpapahayag ang Diyos doon sa negative things na pwede niyang i-allow sa'yo. Yun pala ang ipanghatak sa'yo. Nasusundan niyo ako? So, iba-ibang muka ng pulse paghatak ng Diyos. At dito sa revealing the word, hindi lang siya naintindihan mo. Ano yung sinasabi dito nakasulat? Yung alam natin, Rema, Logos, Theophany. Anong ibig sabihin nito? Exam tayo. Ano yung Rema? Salita. Written word. O, written word. Itong Logos. Nag-Theophanize na. Nag-ano na siya. Ang Logos ay yung understanding. Kaya nga ito Rema, ito yung shout. Voice and trust. Itong voice, tinig na to, naririnig mo na ito, parang alingaw-ngaw lang. Halimbawa, yung Bible, maski binasa mong binasa, pag walang nagpaliwanag, gaya doon sa Yunok, ay, hindi mo maintindihan, Rema lang siya. Rema. Shout, parang, may narinig ka, may sumisigaw ron, pero hindi ko naintindihan. Pero pag lumapit na, may understanding na, voice na, ay, ito pala ang sinasalita. Pero narinig mo, kaso hindi mo pa naintindihan, kailangan mo pa ang theophany o manifestation. Balik tayo. Ano yung malalim? Si Brother Branham ganito sa end time. Inabutan ko to at hindi ko masagot dati. Ano ang speak the word into existence sa kanila na bahagi ng tinatawag na third pool? This is the third pool. Pero alam nyo, gusto ko munang mauna to. Sa mensahe ni Brother Branham, as we go along na binabasa yung ano, alam mo binabanggit pala niya na tungkol sa third pool. Actually, yung loli ka, Berean ka. Ibibigay daw niya ito doon sa may mga babes. Sa mga babes ang kaisipan. Habang binabaybay, tumitigil si Brother Branham, kinukwento niya, hindi pala siya totally set of doctrines, kundi yung attitude pala. Malaintindihan mo siya kasi mapagpakumbaba ka, nakatulad kay Ruth, na doon sa paanan ni Boaz, humiga. At dito, makikita nyo,
yung kanyang abot ng end time, revealing the word, nangangaso si Brother Branham. Walang squirrel. Speak the word, nagsalita siya, magkaroon ng squirrel. Wala lumabas squirrel. Binari niya. Yan yung pinagmamalaki nila na wala raw nakakagawa niyan. Wala nga namang nabalitaan kahit sinong evangelist na gumagawa niyan o manggagawa ng Diyos na gumagawa niyan. Nangyari kay Brother Branham yan. So parang yan ang pinakang third pull nila. It's a part of supernatural pa rin. Halimbawa, napalabas mo yung squirrel. May kaligtasan ka ba? Pwedeng tumaas ang faith mo. Eh maski oras-oras, speak the word. Parang yung unawa nila na spoken word reproduction, na pag nagsalita raw, si Adan, mabubuntis si Eva kahit hindi niya sipingan. Paano magiging image and likeness of God yon pag hindi yung totoong spoken word na tinraining mo sa word yung bata o yung asawa mo? Nasusundan nyo ako yung magkakaibang view ng end time at yung ating pagkaunawa. So dito, sa revealing the word, magtitiyopali siya o magkakaroon siya ng manifestation. Eh, halimbawa, ang manifestation, bawat salita niya, speak the word. Magkaroon ng squirrel, magkaroon ng agila, magkaroon ng ano. Every time na ano, babarilin mo, kukunin mo. It's a supernatural way pa rin. Pero ito, iba. Ang revealing the word natin, this last age, sa panahon natin, dito sa Hukom Ministry, makikita mo sa harapan mo, kaya nga ito paulit-ulat natin sinasabi, yung babad opposition sa bata, makikita mo yung bata, hindi siya supernatural na mangyayari. Kasi nakasulat sa Bible, train up the child. Hindi supernatural. Nung ako ay unang tumanggap dito sa end time message, talagang gustong-gusto ko ng Bible. Bata pa ako hanggang sa ako'y nag-high school. Kahit ako'y maraming kalokohan ginagawa, gusto kong magbasa ng Bible, gusto kong makinig sa iba't ibang, hindi ko pa maipaliwanag, gusto kong makinig sa iba't ibang sekta. Jimmy Swaggart, yan si Almeida, isa sa pinakampaborito ko actually si El Shaddai, ang babaw-babaw pa na ang alam ko noon. Basta't gusto ko lang, parang hinahanap kong hindi ko maipaliwanag ang Diyos. Nung panahon na yan. Ibig sabihin, yung aking paghanap sa Diyos is parang tsamba. Tinawag ako ng Diyos. Pero sa Bible, may inuutos na train up the child at kasama ito na inaayawan nila. Since itong end time group ay dito nakabatay dahil sa sinasabi ni Brother Branham, supernatural ba nagagaling magbasa yung bata ng Bible? Yes or no? No. Or susundin natin na nakasulat na train up the child. Gagaling ba yung bata na kumuha ng naririnig niya ron sa preacher? Kung halimbawa hindi mo tinatanong bulong? Hindi mo ina-assert na gusto lang ng bata maglaro, pagpabalik-balik, bumili ng candy, bumili ng tinapay sa labas, naglaro ng cellphone habang nasa may nagme-mensahe? Yan yung speak the word into existence. Ituro natin ang diretso. Speak the word. Ituro natin. Hindi ang revealing the word natin, yung bata, mag-practice din siya na magpalabas ng squirrel. Nakikita niyo yung kababawan ng sitwasyon. So may progressive revelation tungkol dito. Ito medyo hindi ko siya ma-expound. Pero nababanggit ko, ang panghatak pala ng Diyos may iba-ibang paraan. Yung may masakit sa'yo, yung mayroong napagsalitaan ka, yung dinaya ka, niloko ka, ginawang ka ng hindi mabuti, part yan ng ng pull ng Diyos. Pero kailangan dumating ka doon sa revealing the word na naintindihan mo yung voice of God at iminamanifest mo, ginagawa mo. Eh narinig mo na dapat magtanong bulong, pero oras ng tanong bulong ayaw mong gawin. Hello, naintindihan nyo ako? Oras ng gawain, iba ang ginagawa mo. O, di ba? So, ang revealing the word, speak the word into existence, kung ano yung naiintindihan mo sa mensahe, gawin mo. Hindi yung
Ay, kahit di ako makinig dyan, kahit hindi ko gawin yung inuutos ng hukom-hukom na yan, pag nagsalita ako, biglang lalabas yung squirrel. O kaya sabihin ko, gagaling lang kaagad yung bata. Hindi masama, napapagaling mo yung bata, ginagawa natin yun, nagpe-pray tayo. Pero ano ang sakit ng bata at ng asawa at ng pamilya natin? Ha? Mayroong mas malalim na sakit. Maaring nakikita nyo, malakas. Sabi nga niya, cute baby. Yung bata, halimbawa, yung bata, may pilay ka yung bata, punta mo nga rito at hilutin mo. Oo, mayroon, hinilot. Ay, salamat. Pinag-pray, tapos hinilot. Gumaling. Masaya ka na. Pero di mo natin alam, totoo, may pilay yung mga anak natin spiritually. May pilay ang iglesia spiritually. May sakit. Hindi sakit na nakikita natin. Kung naalala nyo yung message ng demonology, hindi mo kailangan makita nagtutulo ang laway, nanlilisik ang mata, tumatayo ang buhok ng isang may sakit. Makikita mo maganda ang hitsura niya. Ayaw sa salita. Mataas ang kanyang trabaho, maganda, malaki ang sahod. Pero ang gusto niya, mga telenovela. Hindi nanlilisik ang mata niya pag kinaso ang amo pa nga. Pero ayaw niya doon sa mensahe. Huwag niyong pag-uusapan yan sa bahay. Ayaw, aalis ang kanya. Iiwasan kanya. Pag itinext mo siya, ayaw niyang sumagot. Ha? Nasusundan niyo ako? Doon sa demonology, kaugnay ito ng demonology na tinuro ko na nakaraan, yung study about devil or demons. So, dito, hindi lang revealing the word na ang alam nila, may understanding, ang abot nilang manifestation is supernatural. Ito, supernatural din ito, pero tingin mo lang natural. May paluan eh. Ano ang supernatural ng ang pamalo at saway ay magbibigay karunungan, subalit ang batang pinababayaan ay humihiya sa kanyang ina. Paluin mo ang bata at hindi siya mamamatay. Pero lalayas daw yung devil. Pag pinalo mo ba, biglang aalis yung demonyo sa katawan ng bata na nagtatatawang mag-isa. Parang si Rumpelstiltskin. Paluin mo yung bata at hindi siya mamamatay at aalis yung kanyang, yung evil spirit sa kanya. Hindi pala. Ang gamit ng pamalo, pag pinalo mo, gagamitin mo yung pamalo sa training ng bata para hindi siya malihis. Naintindihan niyo ako? Hindi ito papansinin. Kaya nga, sabi ko, sikapin ninyo. Sikapin ninyo, sabi nga ni Brother Francis, sikapin na ninyo kasi habang nandito ako, pag ako'y wala na, hindi ko na alam. Maski sa akin, ganun din, sa inyo na pamilya ko. Pag ako'y nawala sa palagay nyo, may mag-iinit na pag-push. Eh makikita nyo, halimbawa nagkita-kita, pinag-uusapan yung lulutuin, yung pinuntahan, si ganito, si ganyan. Hindi nyo pinag-uusapan kung ano yung training na ginagawa ninyo sa mga bata, sa mga anak, sa mga pamangkin nyo. Naintindihan nyo? So, ibig sabihin, walang pagkakaiba sa lamin na para bang pansamantala na palayas yung demonyo ng bata eh, dito sa first pool and second pool. Pero doon sa third pool, hindi nyo na naikapit. Sa inyong mga nakikinig dyan sa bahay, huwag kayong mahiyang magtanong kung ano ito pinagsasabi ko kung hindi nyo naiintindihan. At kung naiintindihan nyo, magpadagdag kayo ng inyong tanong upang at mag-join kayo sa hukom class at itanong nyo kung paano sosolusyonan. Lahat ng kabataan ngayon ay mayroong devil. May demonyo sa loob at ito yung sanlibutan. Ito yung tradition na yung bata, pabayaan mo lang. Hayaan mo maglaro yan. Hayaan mo siyang para daanan niya yung laro. Papayag ka ba? At pumapayag na nga tayo rito. Yung anak, hindi naman maglalaro yan ng truck-truckan o robot-robot. Pagdating na ang edad niya, 14, 15, 16 eh. Palagay mo kaya yung anak mo, ibibilang mo ng mas malaking robot. Dati maliit ang binili mong manika o robot-robot. Ha? Yung bata, nung maliit, ibinili mo na maliit na robot. O kaya, yung motorsiklo, kotse-kotsehan na maliit. Nung malaki na siya, binili mo na ng tunay na kotse. Palagay mo kaya umalis yung demonyo sa kanyang katawan?
Tanong ko sa inyo, ano yung demonyo sa katawan ng anak? Laman. Ano yung demonyo? Kumaran. Walang gana. Tama, yung, sabi natin, lukewarm. Lukewarm. Psychological idolatry. Psychological idolatry. Halimbawa, ang edad na ni Zoe ay umedad na siya ng 18 years old. Palagay mo kaya magdodrawing-drawing pa siya ng manimanikang ganyan? Iba na. Pag hindi siya na training, pwedeng ang mangyari sa kanya ay ang gusto ng sanlibutan ang gawin niya. Yung naririnig na usapan kahapon dyan sa tindahan, narinig yung kwentuhan ng mga estudyante. Ito ay parang, ako nahihiya kahapon sa babae, kausap niya lalaki, kinukwento niya na sa wala siyang underwear. Ganon na, probinsya na to. Yan ang kinukwento niya kahapon. Ako nang lumayo, parang nahiya, di ko lang ma-rebuke. Napaya, tingnan mo ganon siya lang magkwento, ganon ka, ka-open. Pero kahit hindi sa kwento, ganon. At yan ang espiritong umiikot na siyang dadaanan ng mga anak natin kung wala ito. Yung counterpart nito, yung divine healing na mangyayari sa anak natin, hindi divine healing na mawala yung lagnat, mawala yung cancer, mawala. Yung spiritual cancer, yung spiritual na sakit, ang mawawala sa kanila. Ito yung ating umpisa. So, pwedeng itong first pool natin, sige, ay, hello, ang pinanghatak sa akin, kaya naniwala ako, yung bata tumino. Nung pinabasa report ko, at tinutukan ko ng 1 oras, araw-araw, alam mo yung bata nagbago, hindi na siya palasuway. Masunurin na siya. Isang utos ko lang, mabilis na siyang sumunod. Makinig kayo mabuti ha, huwag nyo itong hindi pansinin. Kung hindi ito pakinabangan ng ibang tao, number 1 na dapat pakinabang pamilya natin. Pero hindi tayo dapat pumayag na nakikinabang tayo ay hindi pakinabangan ng iba. Pero ang problema nga, hindi na nga nila pinakinabangan, hindi pa rin natin pinakinabangan. Wala na nakinabangan. Nakita nyo? Babalik, sabi ng Diyos, hindi babalik sa akin ang aking salita na walang kabuluhan. Alam nyo ito, mensaheng ito, pwedeng, totoo to ha, totoo. Kung hindi tayo magtatagumpay, at saka yung mga nakikinig, kaya tumulong, yung mga sinulat-sulat ko rito kanina, tulungan yung gumawa. Part ito ng inyong pagpapalayas ng demonyo. Ako makialam dyan, makinig lang ako dyan kay Jerry. Pero yung kanyang sinasabi, hindi ako magpo-post, hindi ako mag-share. Hindi ko pakikialaman yan, basta ako, gusto ko lang, makinig lang ako eh. Ba't ako makikialam? Bakit ko pa training ng bata? Bakit ko pa ako mag-share ng ano? Nakaintindihan nyo? Mayroong demonyo doon sa loob mo na nagpipigil dyan para gawin mo. At pag hindi mo ginawa yan, tatagos yan doon sa bata na ganyan din ang kanyang attitude. Hindi siya hindi siya mag-share. Hindi siya makikialam doon sa hindi mo pinakikialaman din. Ayaw ni mama. Ayaw ni mama na magtanong ni papa na magtanong bulong. Ako ang magtatanong bulong na kusa sa kapatid ko. Yung bata ay 5 years old pa lang. Di ba? Maski kay Bembem. Hindi ginagawa ni ate, ni mama. Ako na lang ang gagawa. Dapat ganyan. Hindi nila ginagawa. Kaya mayroon tayong chain of one. Sa mga nakikinig sa inyo. Sabi ko ganito, totoo to. Kung hindi ito pakikinabangan natin at inalis sa atin ang mensahe, makinig mabuti. Makinig mabuti. Naniniwala ba kayo na ibibigay ng Diyos ang mensaheng ito sa ibang pamilya? Yes or no? Amen. Pwede. Pwede. At alam nyo ba, mabilis lang to ha. Pag umalis sa atin tulad sa Israel, akala ng Israel, nung pinatay nila ang Mesaya, okay lang, siga pa sila. Hanggang ngayon, siga nga ang Israel eh. Dahil hindi sila natatalo sa gera. Nasa Diyos. Kami pa ang hawak, mahal pa rin kami ng Diyos. Ay, nakakabili pa nga ako ng sasakyan. Nakakabili ako masarap na pagkain. Nakakabiyahe pa ako ng abroad. Liyad dibdib tayo. Kung paano ang Israel, liyad dibdib, na sila ay prime, number 1 sila sa buong mundo when it comes to economy. Sa military.
Susundan nyo ako? Liyad dibdib sila, pero in reality, sa mata ng Diyos, hindi pa sila pinapatawad. Kaya darating nga yan, na sila ipababagsakin. Naalala niyo yung preaching ko, when God magnified Himself, His name? Ezekiel 38, last verse, 39. Ipapahiya ng Diyos ang Israel sa gera. Matatakot sila. Bigla silang bibitawan ng Diyos na tatakot sila sa napakarami nilang kalaban, ang Gog and Magog, at yung 5 allies nito. Anong gagawin nila? Doon pa lang sila magpapakumbaba. Pero ngayon, liyad dibdib sila. Pero nung ito, may rumbang tao na may sakit, may kanser, liyad dibdib, wala akong pakialam sa iyo, Diyos. Maski mamatay ako dito sa kanser ko, kahit hindi gumaling ang sakit ko, wala akong pakialam sa iyo. Walang ganung tao. Kahit anong klase ng pananampalataya niya, kahit mababaw. Sa atin, ganun din. Liyad dibdib tayo. To tell you, gusto ko itong maging aral sa ating lahat. Ito, I hope, buong pamilya natin muna makinabang. Pagdating pa lang ng 5:30 ng hapon, mag-join na kayo. 5:30 ng hapon, kahit may ginagawa, i-join. Mag-ano lang, mag-excuse lang kung may tinatrabaho. Kasi yung mga kakontrata ko rito, hindi na pumapasok. Ito gusto ko, kahit sa'yo Alan, gawin mo itong batas. Dahil ikaw naman ay naging manager. Pag hindi ka sinunod ng tao mo, galit ka at maaaring pasuspendin mo. So gawin nating batas to. 5:30, kung hindi pa kayo, baski busy kayo, i-play nyo lang, excuse nakikinig kami pero may trabaho. Maintindihan ka ng Diyos yan. Busy, oras ng gawain, may nagtitina. Okay yan. Pero pag walang ginagawa, tutok kayo, tabihan nyo yung bata. Hindi aalisin ng Diyos yung mensahe sa pamilya natin. Naintindihan nyo? Kahit kayong mga nakikinig dyan, sundin nyo ito sinasabi ko, hindi aalisin ng Diyos na tulad sa Israel. Anong nangyayari sa atin ngayon, lahat ay liyad dibdib. Umaasenso naman ako Pinagpapala. Ito nangyari Divine miracle. Kaya hinahanap. Sino nagtanong nito nung isang gabi? Ang sabi, may 10 leper. Sabi ni Kwan, 11 yon. O nasaan na yung mga pinagaling? Isa lang ang bumalik. Sino yung nagano? Ikaw ano? Ganyan tayo. Pag may sakit yung anak natin, may kailangan tayo, naghihirap tayo, walang pera, inabot ng bagyo, nananalangin. Alam mo, nanalangin din ako, Panginoon. Sabi ko, naniniwala ako siya, pero pagkalooban mo, magaganap. Nanalangin din ako na wag masira yung halaman. Alam mo, sinira niya yung hindi akin originally. Pero yung itinanim at pinaghirapan namin, 20% lang ang nasira. Lahat ng nasa paligid ko, 100% sira. Pakita ng Diyos yan, kahit dun sa papaya nung araw. Lahat ng nasa paligid, lahat ng lugar, bagsak, zero. Sa akin, humilig lang ang nasa mga 20-30 out of 2,000. Nakita nyo ang kilos ng Diyos. Pero hindi ganun ako kalagi nang hihingi sa Diyos. Alam mo, gusto ko lang ipakita at ipatotoo na pag ikaw pala ay totoong nagpapala sa Panginoon, iingatan ka rin niya. Pero hindi porke hindi niya ibinigay yung gusto mo, ay hindi na. Ito ang nangyari doon sa divine healing. Nung pinakinabangan nila, nanalangin, nung wala pang sasakyan, Lord, sana kahit bisikleta lang. Nung magka-bisikleta, nanalangin pa. Nanalangin, may motor. Nung magkaroon ng sasakyan, na 4 wheels, naggala na. Yung ano nga lang, motor pa lamang, gala na ng gala O, di ba? Mga ano tayo, kumbaga, ito ay pinapakita ng Bible dito. Sa ikatlong hatak, hindi tatapusin ng Diyos na sa first pool at second pool. Ang kaligtasan mo riyan pwede, kahit may faith ka, panglaman lamang, panlupa lang. Pero dito sa revealing the word, pang totoong reveal sa iyo ang word, hindi yung abot ng end time gaganapin mo, isa sa buhay mo, yung naiintindihan mo. Kaya mayroong theophany. Ano bang tawag doon? Apokalipsis,
Parusya, Apokalipsis, at ano yung isa? Epipania. Isa sa buhay mo, isa sa laman mo. Ganyan kasynchronize yung ating mensahe. Kumpleto siya. So hopefully, gawin natin ito ha. Ito ay gawin nating batas. 5:30 pa lamang, pasok tayo. Ino-observe ko nitong mga nakaraang araw. Kahit yung nandun na sa loob, pumasok sila, hindi nakipag... Simple lang naman eh, pag di ka makatutok at matanong, sabi mo lang, pasensya na, makikinig lang ako kasi busy pa ako. At ako sa puso ko gusto kong patutog. Ako ay naiinis. Nagkakaroon din ako ng pagkainis. Nagkakaroon ako ng pagkatamad. Bahala kayo dyan, kayo na muna, sila na muna magbukas. Pero alam mo ba, nung sinabi kong bahala na sila, lalong ginabi. Wala na lalong umattend. Yung mga kakontrata ko na mga dapat maaga, hindi rin uma-attend na maaga. Anong gagawin natin? So, ang gawin natin, mag-start tayo, hindi para manisi, maging modelo tayo, mag-start tayo ng pasok tayong lahat, then encourage natin silang pumasok lahat, at yung programa, during gawain, tutok tayong lahat. Ipatutuo natin sa mundo, gawin natin ang tunay na revealing the word. Amen ba kayo? Bem. O, yung tutok mo na tanong bulong dun sa pamangkin mo at ikaw ang magkaroon ng chain of command, gawin mo kahit wala yung ate mo at ang kuya Alan mo kasi kung busy sila. Pag kayo naman ay hindi busy, walang ginagawa, upo, balik. Di ba halimbawa, ang bata nasa ospital, may sakit, nandyan, yung medyo naka-oxygen at pahinga-hinga lang gano'n. Minsan pagka medyo magginha-ginhawa, takbo ka, kasi walang tao, magkukusot ka ng damit at wala nang bibihis. Pero pagkatapos nagmamadali ka, babalik ka muna naman siya. Nakikita nyo, kahit sa trabaho, inoobserbahan ko yan. Sa trabaho, mayroong bumili, tinda ka. Pero pagkatapos yan, balik ka. Mauunawaan ka ng Diyos, nakikita niya na hindi ka madaya. Naintindihan nyo? Huwag niyong gagamitin iyan, tandaan nyo. Marami nang gumagawa niyan, ginagamit sa dahilan yun. Kasi busy sa trabaho. Pag hindi naman busy at day off naman niya, o yang, hindi ka naman atin, hindi ka naman napasok. Kanya-kanyang katwiran yan. Kahit ako yung laman ko nangangatwiran, gusto pero kailangan gawin natin. Kasi pag ginawa natin bilang magulang iyan, ang kawawang-kawawa ay yung inyong mga anak, magkakaroon sila ng spiritual cancer. Lalaking-lalaki yung demonyong nasa loob nila. Anong tawag dyan sa Kwan? Yun daw demonyo sa loob ng bata, di ba? Meron sa Proverbs. Yung kamangmangan, kung ano, ay nasa bata. At palalayasin ito ng pamalo. Hindi pamalo, paluin mo lang. Paluin mo, paluin. Ang ginagawa ng mga espiritista, pinapalo na may gamit silang tungkod na keso galing kung saang bundok banahaw, talsit, alis yung demonyo. Alis ako, pero babalik din ako dyan mamaya. Yung bata, gano'n, ang pamalo is sign ng training. Ay, hindi ako pwede magbiro-biro pagpupo. Ano yung bata, wala siyang oras para siya ay mapasukan na hindi umalis yung kaaway. Hello, naintindihan nyo? At ito finally, gawin nating ikatlong hatak natin itong revelation at manifestation nitong ating mensahe. Paano na tayo makakahatak? Ipatutuo natin. Oy, nung tutukan ko yung aking apo, nung tutukan ko yung aking anak, bumilis siyang magbasa, mas naging prayerful. Ting umaga, sinasanay ko siya bago pagbangon pa lamang, prayer na. Ipatutuo niya yan. Yan yung mas tamang revealing the word. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. O sige tayo ay manalangin. Salamat sa inyong mga kapatid, sa mga nakikinig. Medyo humaba tayo. Pero ganun pa man, purihin ng Panginoon sapagkat nabanggit natin, nabigkas natin yung mga bagay na pangangailangan ng bawat individual, mag-asawa at pamilya. At maging sa inyong mga nandiyan sa tahanan. O glory to God. Salamat, O Lord. Marami kami punong-puno ng pagkukulang. Marami kami napapabayaang bagay na nanggagaling sa iyo. Patuloy na kami ay kinahabagan mo. We do believe, O Lord, na mas mahal mo kami sa iba. Sapagkat hindi man kami sagana sa mga bagay na sanlibutan ito, O Lord, sa mga bagay na material.
yung mensahe mo, Panginoon, patuloy mong ibinahayag sa amin. Ang kailangan lang namin, Panginoon, yung mababang puso, yung tapat na paglilingkod sa iyo, nasundin namin yung aming naunawaan. Huwag kami, O Lord, magpatumpik-tumpik sapagkat, O Lord, mas mabilis ang mas mabilis, O Lord, ang pagtahak ng kaaway sa buhay ng aming mga anak, ng aming mga kapatiran. Kaya kaming nakakaunawa at nakakaalam na pinagpahayagan mo ng mensaheng ito, O Lord. Tulungan mo kaming managumpay, maging patotoo. Otherwise, O Lord, pagtatawanan lang ng kaaway, lalo na ng mga detractor, O Lord, ang mensaheng inilagay mo sa aming kalagitnaan. Kami ang inaantay mo, Panginoon, na kumilos at gumanap ng bagay na ito. Or else, O Lord, pag di namin ito ginawa, ibibigay mo ito sa iba, tulad ng nangyari sa Israel. Ibinigay mo doon sa mga walang pag-asa, sa walang pagkaalam. At ikaw na lang ang nagpalago. Gumamit ka ng lingkod mo na tulad ni Pablo. Kaya, O Lord, yung mga pagano, yung mga hentil, yung mga walang Diyos, nung magpakilala ka na, Panginoon, sa kanila, sapagkat inalis mo sa bayang Israel na dati mong minahal, ay sila, Panginoon, ang mas nagpasalamat sa iyo, Panginoon. Lalong nagpuri, O Lord, ang mga paganong ito. At yung mga Israelites, Lord, na nagtitipo sa amin ngayon, na una mong binigyan ng mensahe ng patungkol sa hukom, huwag maulit, Panginoon, ang bagay na yon. Maging sa aking pamilya, sa aking mga kapatiran, sa aking mahal na buhay, O Lord, sa mga nasa iglesia na nakaunawa nito. We praise you, O Lord. We give you thanks. We give you glory. In the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Amen. God bless, ha? God bless sa lahat. God bless sa inyo po.